Magandang hapon po muli sa inyo mga kababayan na naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo at ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng panahon. Mga kababayan, pag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa karunungan. Araw-araw po nakikinig po ako ng mga balita, mga radyo, TV, lalo na sa radyo kasi nga ngayon. So yung TV ko kasi ay hanggang ngayon ay sira pa, so hindi ko pa siya nagagawa. At so madalas sa radyo ako nakikinig ng mga balita. So araw-araw na lamang doon, magmula umaga ang pinag-uusapan, scam, cybercrime, corruption, killing, illegal drug. Pero ang madalas na papag-usapan mga kababayan yung pong sa ngayon ay yung chacha, scam. Pangalawa po yata ang scam mga kababayan. At doon po sa mga radyo, ini-interview po nila doon ang mga presidente ng mga organization, ng iba-ibang mga organization o mga grupo na kumbaga yung iba ay computer scientist na o mga expert sa mga software and so on. At pinag-uusapan po nila doon kung paano raw para hindi raw ma-scam ang mga tayo. Sa totoo lang kababayan, matatalino nga sila pero mga expert, pero nakakalungkot. Hindi wala akong makitang mga konkretong mga solusyon o gagawin kung paano po wawakasan yung mga scam na yan o yung mga cybercrime. Kaya nakakalungkot. Which is sa laser portrait, kayang-kaya namang wakasan ang mga problemang ito, mga kababayan. Kaya nga hindi pa tayo titigil habang malakas po tayo na tayo po ay magsusumikap na may palagana po ang concept po ng laser portrait at kung maaari sana ay magpapail po ulit tayo ng COC for senatorial slate. Napakarami po mga batas mga kababayan ang dapat ang may pasapo upang mawakasan ang mga sinasabing mga scam na yan, illegal drugs, mga pataya, mga cybercrime, na lahat at punot dulo, lahat po, ang common denominator ay tumuturo lahat sa greed o ang pag-ibig sa salapi o kayamanan. Pag-aralan po ninyo mga kababayan yung sulat ni San Pablo kay Timoteo na the root of all evil things ay ang love of money. So, meron pong karunungan po dyan kung bakit sinabi po yan ni San Pablo kay Timoteo na alam po natin na yan ay pawang mga utos po yan ng ating Panginoon. Na yung pinanggagalingan po ng mga kasamaan pong yan, ang pinag-uugatan ay love of money. Which is, meron po solusyon po dyan kung paano po yan mawawakasan. Yung love of money. Katulad ngayon po, nagtataasan po mga bilihin po natin. Hindi na po masawata. Minsan, ang dadahilan po ng mga tindera, mataas daw ang kuha daw nila doon sa pinagkuhanan nila. So, hindi ka na makakatanggi. So, mapipilitan pa kayo bumili ng mga ganong presyo. Mapagulay man yan, tinapay, isda o seafood. At so ayan po mga kababayan, nakakalungkot. Magpapatuloy po yung mga ganyang mga bagay, pagtaas po ng mga bilihin. Kasi nga po,
hindi kasi nila maarok yung pinaka-ilalim ng laser cosupophotres kung paano po wawakasan yung mga ganyang bagay. Which is, yan po ay sisiw na sisiw lamang sa laser cosupophotres. Tatandaan nyo po, sa laser cosupophotres, ang lahat po ng mga businesses, mga kumpanya, mga public o private o corporation, lahat po yan ay pakakabitan po ng unique identification number o unique account number na makikita na po doon kapag pin-implement po ang laser cosupophotres, makikita na po doon ang actual operation po ng isang kumpanya. Kung siya po ay nandadaya sa tax, o nag-overpricing, o nagtatago po siya ng mga produkto para itaas po ang mga bilihin, makikita at makikita po lahat doon, mga kababayan. Sa ngayon po, hindi po makita yan. Kasi nga po, hindi pa po maarok ng ating servants of government yan, laser cosupophotres. Although meron tayong tinatawag na artificial intelligence o kung tawagin nila ay digitalization. So, bottom line, isa pa rin po ang ibig sabihin po na automation po yan. Yan po ay nakasad din po yan sa laser cosupophotres. Yan tinatawag na digitalization or automation ng lahat ng mga bagay po. Sa laser cosupophotres po, nakasaad po doon, lahat po ng mga bagay ay para maiwasan nga po yung manakaw ang cellphone ninyo, mga television, mga furniture, and so on. Lahat po yan ay kakabitan po yan ng microcontroller po para malaman po ng ating gobyerno yung mga ninakaw na mga furniture, mga jewelries, mga valuables, mga just in case pera, kung sakaling may pera pa no, that time, mga gamit po, mapa-local o international po yan, mahal man yan o hindi. Kasama po yan sa programa ng laser cosupophotres. Kaya nga, kung mawalan man kayo ng isang, let's say, ng television o amplifier, hindi nyo alam sa 10 oras ng gabi, yan po ay malalaman kagad ng ating gobyerno kung kanino napunta po yung mga ninakaw na gamit na yan. At yan po ay may titimbre agad sa ating local barangay o law enforcement agency upang hulihin po ang gumawa po ng ganyang mga crime, mga kababayan. Nakakalungkot din po yung nangyaring human trafficking sa ating kababayan po na ibinebenta ang kanyang anak sa sex trafficking. Nakakalungkot, nakakawa naman yung bata, nagagamit. Nasisira ang kanyang kinabukasan dahil lamang sa pagkita po ng salapi sa maling pamamaraan ng kanyang nanay. Minsan hindi ko rin na masisi gumagawa ng mga ganyan. Kasi nga po, ang bottom line po kasi, ang Pilipinas po ay mahirap na bansa. Kaya nga po ang iba ay nagsusubikap na mag-abroad o mag-ibang bansa, magtrabaho doon. Kahit masakit po sa atin na mawalay ang nanay o tatay, wala pong magagawa kasi nga po, mahirap na bansa po ang Pilipinas. Mga kababayan, gawa nga ng ever since, ang sad to say po, mismanagement po ang bansa. Hindi po makita ang mga corruption na ginagawa, mga hidden agenda, illegal business, smuggling, everything. Basta kumita lamang ng pera sa maling pamamaraan. Yung iba nga po, nagbebenta ng produkto galing sa ibang bansa at ang binabayad ng kanilang principal ay pinadadala pa sa ibang bangko, sa ibang bansa. Imbis na sa bangko natin na pumatak ang mga perang yan o mga dollar na yan, sa ibang bansa pa po pinararating ang mga perang yan. Kaya kita nyo mga kababayan, dahil sa pagka-greed sa pera, lahat-lahat gagawin po nila. Mga kababayan, sa laser cosupophotres, hindi na po pwedeng mangyari mga ganyang bagay. Magbebenta kayo ng produkto ng ibang bansa, tapos ang bayad po ay
ay pararaanin ninyo sa ibang bangko, sa ibang bansa. So, ang makikinabang po doon ay ang ibang bansa, hindi ang Pilipino, mga kababayan. Tatandaan nyo po, sisiw na sisiw lang po yan. So, ewan ko. Naniniwala ako mga kababayan, mas naniniwala pa ako sa majority ng mga tao na naghahanap po sila ng tunay na peace, prosperity, and security. So, time will come, siguro malapit na talagang may pag-asa pa po ang ating bansa mga kababayan. Matutulad po tayo sa Singapore, Malaysia, Vietnam, China, Japan, o America, o European country. Kapag naipatupad na po yan, tinatawag na laser close portrait. Dahil mas magtitiwala na po ang ating mga foreign na investor. Kasi nga po, during that time, mawawala na po yung tinatawag na hidden agenda, corruption, paglipat ng pera o yung tinatawag na money laundering, mawawala na po yan mga kababayan. Minsan nakakalungkot nga yung ating ahensya ng mahawak sa money laundering, nagpapatuloy pa rin yung mga gumagawa niya. Napakalawak po niya mga kababayan. Lalo na yung mga kumikita sa illegal drug. Milyon, bilyon. Yan po ay money laundering po yan mga kababayan. Tapos ilalagat po nila yun sa bangko. Hindi na po malalaman ng bangko yan kung saan nanggaling ang perang yan. Basta yan ay tatanggapin na lang nila yan. Para i-save po ang inyong pera o yung pera ng mga kriminal, mga kababayan. Which is sa laser close portrait, hindi na po pwede mangyari mga ganyang bagay dahil mahuhulit po kayo lahat. Mga gagawa po ng kalokohan, mga kababayan. Kaya noong isang araw, guest sa isang radyo, ang isang magaling na abogado, hindi ko na sabihin sa inyo ang pangalan. Pagkatatalino po nila. Pero yung mga cybercrime scientists, mga computer science, nakakalungkot. Talagang pinag-aralan po nilang mabuti yan. Pero napakasimpleng bagay po ng cybercrime, corruption, illegal drug, scamming, ay hindi po nila mabigyan ng konkretong solusyon kung paano po yun mawakasan. Kaya nga tama ang Biblia na ang karunungan ay pinagkaloob lamang sa mga nonsense dito sa ating mundo. At yun po ay pinagkaloob po sa tingin ng mundo po ay mga nonsense o wala. Kaya hindi po nakakapagtaka yung mga kababayan. At itinago po yan sa mga marunong o sa mga matatalino ng mundong ito, mga kababayan. So, kahit kailan po hindi po nila matutuklasan yung karunungan na yan o maaarok kung paano po wawakasan ng crimes and corruption. Tatandaan nyo po, kinuha po ang concept sa salita ng Diyos na ang lahat ng mga bagay ay nakikita ng Diyos at nadodocument pa niya ang actual o yung real time na nangyayari dito po sa daigdig. So, ganyan din po ang laser close portrait. Kapag pinairal po yan, in real time po, makikita na po lahat ng crimes and corruption. Kaya kung dumating man ng laser close portrait at ma-implement po yan ng mayroong karunungan na tao o isang pangulo, ay expect na ang bansa po ay magkakaroon ng true lasting peace, prosperity, and security. At marami na po magtitiwala sa atin. At dadami po ang investment, ang trabaho po dito sa atin. At wala na pong mga na gumawa pa ng mga kalokohan o yung mga illegal business, illegal transaction o yung pag-ibig sa salapi na tinatawag ng Biblia. So yan po mga kababayan. At sana I wish and pray na itong darating na midterm election ay makakuha ako ng isang grupo o political party na hahawak po sa akin. At sure po, once na kayo ay nasa isang political party, sure po na ang inyong pangalan ay malilista po sa pagpipilian po ng mga senatorial sa darating na May 2025 senatorial election, mga kababayan. Maaaring
I wish na mangyari po yan kasi nga po magkakaroon po ng senatorial debate nationwide, mga media interview. So yan na po ang pagkakataon natin para malaman po ng taong bayan kung ano po ang concept po ng License for Supervisor, kung paano po ito makakatulong sa ating bansa, mga kababayan. At lalong-lalo na sa ating mga mamayan, mga kababayan. At yun lang po mga kababayan at ingat po tayo lahat. Thank you.